Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Netizens React PH. Tanong lang niya dito, kanino kayo believe? Tito Soto or Ipis? Ang survey ng katatawanan, kaya lang it makes nakaka-alarma ng mga netizens, mas pipiliin pa ang Ipis kaysa yung Senate President. Ito, tingnan natin ang resulta, no? People who reacted, 235,000 nag-react. 229,000 ang tumatawa, walang believe. Ang nag-like lang is 3,000. Kita mo dyan? Ipis, pipiliin ng taong bayan, tinatawanan, kumpara sa... So, based from this reaction ng tama, makikita mo, halos 90% sa mga netizens, wala nang kabilib-bilib dito kay Senator Toto Soto. Okay? So, comments. Magbasa tayo sa mga comments. Ang daming comments, oh. Okay. Carlos Kita. Retired general ito. Senior officer ko. Soto's days as Senate President are numbered. Maybe until next week. Bye-bye. Abigail Ladlad, sa awa ng Diyos, may isa bumilib. Yung bumoto kay Soto na nag-like sa kanya. Kailang karamihan tumatawa. Colminas, ginapot, unanimous decision din, winner ang Ipis. 90% nga eh. More than 90%. Biro mo yan? 229,000 ang pumili kay Ipis. 3,000 lang ang pumili kay Senator Soto. Mylene Barion, kailangan pa bang itanong yan? Siyempre, Ipis. Delia Sales, Ipis na lang kesa tuta. Joy, sa Ipis, boto ko. Albert Villegas, 300% sa Ipis ako. Permin Ligit, Ipis na lang kaysa sa Pepsi. Ipis na lang kay Smart. Ipis, puros Ipis. Okay, may nabasa akong post kanina. Ano ba ang educational background ni Soto? Dahil kung magsalita siya, very confident siya na meron siyang pinaghuhugutan ng galing na kini-question niya ang desisyon ng Supreme Court. So, sa post na nabasa ko, ang kanyang educational background lang is doon lang talaga sa Bachelor of Arts degree, Bachelor of Arts in English sa Kolehiyo, ano ba yun? De Letran, Manila. Then, later on, parang meron din siyang advanced leadership o executive leadership training sa Harvard School of Government, something like that. Harvard Kennedy School of Government. Nung senador na siya. So, yun lang ang kanya So, Harvard School of Government. I don't know kung doon ba siya mismo sa Harvard, sa US nag-aral o correspondence dito lang. Parang kay Congressman Teddy Ridon, nilalagay niya na Harvard School of Business ata o Management. So, mayroong mga kurso sa Harvard na pwede kang magbayad. Walang entrance exam. Pwede kang maka-eskwela sa Harvard basta magbayad ka. But kung yung talagang mga kurso sa Harvard, mag-entrance exam ka, i-determine nila yung grade mo, yung bago ka nila
tanggapin sa kanilang formal, yung mga degree or whatever courses. Iba naman yung magbayad ka lang. Ang inaintindihan ko ito, nagbayad lang siya. Kaya naka-Harvard School of Kennedy Harvard School of Government, something like that. Leadership. Well, kailangan niya yun dahil as Senate President, leader siya. Kailan, parang lumalabas na yung ugong-ugong sa kodita sa Senado, inamin ni Senator Soto na maybe, sabi niya, maybe some of my colleagues are not happy with my leadership, lalo na itong pagbalasa nila sa chairmanship ng mga committee sa Senado. Kaya wala pang nangyaring palitan ng Senate leadership kahapon kasi sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, kulang pa ang numero nila but ongoing ang negotiation. So, merong attempt talaga na palitan siya dyan as Senate President. So, tingnan natin kung anong mangyari. Ang isa sa mga, ito, personal opinion ko na lang ito na hindi ko nagustuhan yung kanyang idea na i-declare na persona non grata ang ilang Chinese diplomat. Kasi nag-issue sila ng resolution, meaning sila 15 senators kasama si Senator Soto. Kinokondena nila ang mga statements ng deputy spokesperson man siguro, basta isang Chinese diplomat, yung binabatikos daw nilang Pilipinas nang dahil yan sa reaksyon ng Chinese embassy sa hindi pagrespeto ni Commodore J. Tariela ng Coast Guard, parang dinisrespect niya yung Chinese president. So, normal na magreklamo ang Chinese embassy. Ayun na, nagalit sila. Yung isang senador, layas! Sabi ni Erwin Tulfo. Sabi naman ng Chinese embassy, yes, layas kami dito. Sige na, i-declare nyo na persona non grata kami. Anytime, we'll close the Chinese embassy and alis kami. Mabuti na lang nakialam ang Pangulong Marcos Jr. Sabi niya, no, ayokong may ma-declare na persona non grata. Wala na silang magagawa. Baka yun ang isang dahilan. So, tingnan natin within this week kung mapapalitan ba siya o hindi. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Ni ang kadtong balo nga natagaan og sen. Kay gitabangan lang ni sa iyang papa. Karon mao na ni ang itsura sa payag-payag sa kadtong balo nga silupin lang gisapawan lang gani niya og trapal apan ang trapal murag naghawa na. Muna ni silupin lang in town ang payag-payag. So karon natagaan na gid siya og yero. Karon maayo na gyud ang atop human na gyud. Salamat sa Ginoo, gitagaan ko sa kuan Ginoo. Salamat gyud kay kanuoran na akong natkuan. Akong nakakuan internet. Salamat sa nagtabang sa akong sen, ma ko
ni balay na ko sa akong akong anak na ako ra gabuhi. Oo. Ano ra gid ka. Kay balo naman ka. Kabalo ra ko. Ikaw rang gabuhi. Sige, salamat.